Good morning sa ating lahat. Good morning! So we are now in third cycle sa ating exhortation. At pangatlong tayo ko na rin na maghayag ng salita sa iyo. So ang ating tatalakayin sa araw na ito o ang tema ay it's about commitment. So ang salitang commitment ay nangangahulugan ng isang panata. Panata na ibinigay ang kanyang sarili sa sinuman o sa anumang kanyang pagbibigyan nito. So ipakita ng ating Panginoon ang tunay na kahulugan nito sa pamamagitan ng kanyang pagtupad ng kanyang misyon o pag-ibig sa kanyang mga alagad at maging ang kanyang sa mga naliligaw na tupa o kaluluwa. So mga kapatid, ang ating Panginoon ay lubos na committed sa atin dahil kahit ang kanyang buhay ay kanyang ibinigay alang-alang sa ating kaligtasan. Amen. So how are we committed nga ba sa salita ng ating Panginoon? Kasi marami sa panahon ngayon, mga banal o mga relihiyosong tao, pero wala namang tunay na commitment sa ating Panginoon. Maaaring siya ay nagpuri pero ang kanyang paglingkod ay malayo sa kanyang puso. Na akala nila ay pag nasasiyahan ang kanyang damdamin ay nasasiyahan na din ang Diyos. So ito yung mga tao na walang paglago sa kaalaman ng salita ng Panginoon. Walang commitment sa pagbibigay o sa pagtulong sa gawain ng Diyos o maging sa pagmiministeryo sa mga naliligaw na kaluluwa. Kaya nga karamihan sa mga ito ay madaling sumuko o ma-discourage at maging ang pagpapala ng ating Panginoon ay malayo sa kanyang buhay dahil sa kawalan ng commitment sa ating Panginoon. So sa ating verse na tatalakay ay sa chapter 2, Luke 14 verse 26, sinasabi rito na, "Whoever comes to me does not hate father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, even their own life, such a person cannot be my disciple." So ang hirap pakinggan, no? Parang ang bigat ng sinabi ng ating Panginoon. So itong verse na to ay isang hyperbole, isang hindi literal na sinabi ng ating Panginoon yung salitang hate or pagkakuot, kundi isa lang ang kanyang ibig ipaliwatig sa atin, that love me more than anyone else. Na kapag isinuko daw natin ang ating buhay sa kay Kristo, ay it is a commitment that you will choose Jesus always. So isa itong radical priority na kahit na naharap tayo sa masakit o mahirap na sitwasyon na pagpili yung katapatan natin sa ating pamilya, sa ating sarili o laban sa katapatan ng ating Panginoon, ay it's above any relationship na dapat ay piliin o unahin natin ang ating Panginoon. Dahil ayaw ng ating Diyos na may kahati siya. Gusto niya yung buo siya sa iyong puso. So kaya nga madalas nating naririnig na ang isang kapatiran ay hindi pa nag-commit sa ating Panginoon. Bakit? Dahil ayaw ni nanay, ayaw ni tatay, o kaya ayaw ni lakay. Kaya, naalala ko noon nung bago pa ako sa Lifeway, yung bago ako na-baptize, nag-commit sa ating Panginoon. So, lingid sa kaalaman ng lahat, ang aking buong angkan ay Katoliko. So, ako lang yung naiba. Ako lang yung minions. Ako lang yung Kristiyano sa amin. So, nalaman nila yung pag-convert ko at sabi ng mama ko, "Ate, magsimba ka na lang sa lahat kahit sa ang sulok ng mundo. Basta wag lang dyan." Sabi ng tita ko, "Nababaliw ka na ba? Kulang ka lang yata ng sapak sa ulo." So, nung time na yon, sabi ko sa sarili ko, I love my family, but I love Jesus. But thanks God, kasi yung pinili kong pagmamahal ay hanggang ngayon ay andito pa rin. So mga kapatid, it's time for us to reaffirm our commitment to the Lord. Kasi if we commit to God, we get His care, we get His love and guidance, and even eternal life. Kasi commitment to God is giving ourselves to Him without reservation at no turning back or